Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ako nga pala si Miss D, ang iyong paboritong narrator. Ngayon ay may ibabahagi akong kwento ng pag-ibig, pagkakamali, at isang desisyong mahirap intindihin. Makinig kayong mabuti sa liham na ibinahagi ng ating letter sender. Nagkakilala kami sa isang lugar na hindi ko inakalang magiging espesyal, sa library ng universidad. Isa lang akong estudyante noon, pagod, puyat, at nabubuhay sa kape. Doon ko siya nakita. May hawak na mga libro, medyo magulo ang buhok na humaharang sa muka at naghahanap ng mauupuan. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yon may kumislot sa dibdib ko. Parang may kuryenteng dumadaloy. At nang maupo siya sa tapat ko, ngumiti ako. Ngumiti rin siya pabalik. Doon na nagsimula ang lahat. Mabilis kaming naging malapit. May mga gabing magkasabay kaming mag-aral. Bumibili ng murang kape sa kantina. At umuuwi ng sabay pagkatapos ng klase. Naglalakad kami sa ilalim ng mahihinang ilaw ng kalsada. Nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Para bang love story sa pelikula. Hindi lang siya nobya, kundi kaibigan na rin, kakampi, at ang aking tahanan. Pero hindi palaging tuwid ang linya ng mga kwento ng pag-ibig. Dumating ang araw na nagbago ang lahat. Bigla siyang naging mailap. Maikli ang mga sagot. Hindi makatingin sa mga mata ko. Pinilit kong isipin na baka stress lang. Baka pressure ng eskwela. Pero sa kaimbuturan ko, alam kong may mali. At dumating na nga ang katotohanan. Inamin niya. Hindi galit, hindi iyak, kundi tahimik lang. Sinabi niyang may iba. Hindi dahil wala na raw siyang pagmamahal sa akin, kundi dahil kailangan niyang makapasa. At ang tinutukoy niyang iba, ang professor namin. Parang bumagsak ang mundo ko. Para akong hinihiwa. Hinahati-hati ang puso ng dahan-dahan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Pero wala akong magawa kundi manahimik. Nakiusap siya. Sabi niya, intindihin ko raw. Hindi raw yon tungkol sa pag-ibig. Hindi daw pagnanasa. Kundi desperasyon. Sinabi niyang mahal pa rin niya daw ako. At ako pa rin ang pipiliin niya. Ngunit, pagkakamali lang daw yon. At gusto niyang patawarin ko siya. Pero paano mo patatawarin ng ganun? Paano ka patitingin sa taong mahal mo kung alam mong binasag na niya ang tiwala niyo? Sinubukan ko. Diyos ang saksi. Sinubukan ko ding intindihin. Pero tuwing titignan ko siya, nakikita ko ang anino ng professor. Tuwing sinasabi niyang mahal kita, tunog hungkag ng kasinungalingan. At makalipas ang ilang linggo, may sinabi siyang bago.
Buntis siya. Ayaw managot ng professor. At sa isang iglap, nagbago ang mundo niya. At ang mundo ko. Huminto siya sa pag-aaral. At ako, nagpatuloy. Pinanood ko mula sa malayo habang pasan-pasan niya ang bigat ng mga desisyon niya. Naging single mom siya. Mag-isa sa buhay. At ako, iniwan akong may mga tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag. Dapat ba akong nanatili? Dapat ba akong naging mas malaki ang puso? Tinanggap ang pagkakamali niya at sinamahan siya kahit ganun? Kasi ang totoo, bahagi ng puso ko, mahal ko pa rin siya. Bahagi ko, naaalala pa rin yung dalagang nakita ko sa library. Yung ngiti niya, yung mga pangarap naming magkasama. Pero may isa pang bahagi. Yung basag na bahagi. Alam na hindi na maibabalik ang dati. Gusto niya ng pangunawa. Pero minsan, ang pag-ibig hindi lang tungkol sa pangunawa kundi sa tiwala. At kapag nawala na ang tiwala, nagiging alaala na lang ang lahat. Kaya, heto ako. Ikinukwento ang lahat ng ito. Hindi para husgahan siya. Hindi para kaawaan ako. Kundi para ikumpisal ang sakit na tinatago ko ng matagal. Hindi ko alam kung matatanggap ko pa ba siya. Hindi ko alam kung posible pang magpatawad ng buo. Pero ang alam ko, ang tunay na pag-ibig, dapat may katapatan. At kapag nabasag ang katapatan, nagbabago ang lahat. Siguro, sa isang buhay, sa ibang bersyon naming dalawa, maaari pang maging maayos ang lahat. Pero sa ngayon, isa na siyang ina ng anak ng iba. At ako na lang ang lalaking minsang umibig sa kanya. Hanggang dito na lang po, Miss D. Salamat sa pakikinig.